pinakamainit na balita ngayong Sabado. Bangkay sa loob ng maleta, natagpuan sa isang kanal sa Taguig. Magaya. Ulang dala ng habagat, nagdulot ang perwisyong baha sa Davao City at ilang bahagi ng Mindanao. Ulang dulot ng habagat at bagyong Quiapo, humagupit din sa norte. Yun. Nasa 7 piso kada litro ang Nako. taas presyo sa petrolyo. Aalagwa na naman sa susunod na linggo. Unang chance ng aumento sa arawang sahod sa Metro Manila, epektibo na ngayong araw. Ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Estado ng bansa. Kumusta nga ba sa mata ng mga Pilipino? Kapuso Primetime King Dingdong Dantes, magbabalik bilang host ng The Voice Kids Philippines. Wow. At Go, go, go. glow, glow. Sa ilang pinalevel up na costume ng mga mag-aaral ngayon Nutrition Month. Wow. Makatuto kami, 24 oras. Dahil po sa malakas na ulan, nakataas ang yellow warning ng Pag-asa sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Nagbabala ang Pag-asa sa Hello? posibilidad ng pagbaha sa mga flood-prone area. Buti na lang. May hanggang minsay malalakas na ulan naman sa Metro Manila, pati sa Nueva Ecija, Quezon, Laguna, Rizal, Batangas at Cavite. Ayon sa Pag-asa, posible ang magpatuloy sa susunod na mahigit 2 oras. Magandang hapon po. Pasintabi po sa mga manonood, isang bangkay na babae ang nakita sa isang kanal sa Taguig. Nakasiksik ang bangkay ng babae sa isang palutang-lutang na maleta. Nakatutok si Jomer Presto. Nagulat Wow. ang presidente ng Wow daw, oh. na bangkay Yan, oh. pala ng babae ang laman ng isang maleta na natagpuan nila sa isang kanal sa Barangay Tanyag, Taguig City Wow. kahapon ng umaga. No. Ayon sa barangay, nakabalot pa ito sa itim na plastic bag nang makita ng isang nangangalakal habang nakasabit sa mga hose ng tubig. Pero masangsang daw ang amoy nito kaya kaagad siyang humingi ng tulong sa barangay para maiahon ito sa tubig. Ang mga tanod ng barangay ang nagbukas ng maleta. Yung binuksan ko ba ng taas, nakita ko na yung dito sa gilid. Yun, sabi ko tao. Yung una kong pagbukas, mga plastic bag sir, kulay itim. Tapos, mga kumot. Tapos plastic ulit. Tapos binalot pa siya ng sako sa parcel. Tapos nakalagay pa rin doon sa lalim, plastic ulit. Kaya ang tagal-tagal ko talagang siyang binuksan. Ayon sa barangay, hindi pa masabi kung residente nila ang biktima. Araw-araw nagche-check ako ng blatter book. Wala pong reported missing person. Blanco pa ang pulisya sa kakakilanlan ng babae na posibleng nasa edad 35 hanggang 40. Pero sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mayroong tattoo ng 3-star and asa ng kanang binti ng biktima. May nakasulat din na Walter sa pagitan nito. Mayroon din siyang tribal tattoo sa kanyang braso. Sabi ng pulisya, may posibilidad na inanod lang papunta sa Barangay Tanyag ang bangkay dahil sa lakas ng ulan noong Huwebes ng gabi. Nakipag-ugnay na sila sa iba pang istasyon ng pulis para malaman kung mayroong mga nawawalang tao na tumutugma sa deskripsyon ng biktima. We sounded the alarm sa other stations sa atin, sa nearby GP sa atin o other units. Nag-alarm kagad kami through our No express, ha? operation center. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Jomer Apresto, nakatuto, 24 oras. Tiklo sa susugo ng suspect sa pagpatay sa isang pulis. Nakatuto, si John Consulta, exclusive. Dinayo pa ng Regional Intelligence Division 4A ang bahaging ito ng Sorsogon. Taba! Taba! Ang inarestong target, 38 anyos na wanted dahil sa kasong pagpatay. Dito nagtapos ang pahirap ang paghahanap sa suspect. Pakalawak ng Region 5, nagpalipat-lipat siya considering na ang trabaho niya is construction worker. Hanggang magkaroon tayo ng informasyon na doon na siya naglalagay sa Sorsogon City. Ayon sa Calabarzon Police, 2021 pa ikinasa ng suspect ang pagpatay. Ang biktima, pulis na naka-assign sa Quezon City pero nakatira sa Rizal.
Itong ating suspect ay involved sa Suspect, illegal na no? droga. Meron siyang grupo sa Rodriguez Rizal. Itong pulis na ito na naging biktima ay napagdudahan lang habang bumibili siya ng pandesal sa isang tindahan. At doon ay pinagbabaril siya. Wala pang pahayag ang suspect na nakakulong na sa Rodriguez Rizal. John Consulta, nakatutok 24 oras. Patay ang isang rider nang sumalpok sa nakahintong truck sa Cainta, Rizal. Nanindigan naman ang truck driver na wala siyang pananagutan sa insidente. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Exclusive. Huminto saglit ang truck na iyan sa Felix Avenue, Cainta, Rizal, Yun. bandang alas 10 nitong Miyerkules para paraanin ang motorsiklong dumaan sa pedestrian lane sa kanyang harapan. Nang sumalpok sa likurang kanang bahagi nito ang isang humaharurot na motorsiklo at tumilapon ang babaeng rider. Sa lakas ng pagkakabangga, nasira ang Wasak! motorsiklo at sumabit pa ang helmet ng rider sa likod ng truck. Agad isinugod sa ospital ang biktima Dead pero on arrival dineklarang dead on arrival. Yun. Ayon sa pulisya, bagaman lumilitaw na self-accident ang nangyari, inaresto pa rin nila ang truck driver. In-refer pa rin po namin yung kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property sa laban dun sa driver ng truck. Bilang SOP po kasi, yung po talagang ginagawa namin at inahayaan namin ang piskalya ang mag-decide. Giit ng truck driver na wala siyang pananagutan sa nangyari. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari at wala po talaga akong kasalanan. Kitang-kita naman po talaga sa CCTV na siya po yung sa likuran at siya po yung sumalpok. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang mga kaanak ng biktima pero ayon sa pulisya, Inaano nila yung truck kung ba't sila huminto doon sa lugar na yun. Pero tama lang naman din ang ginawa ng truck dahil hindi naman pwedeng sagasaan niya yung... Bawal po sagasaan. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinibak po ng member states ng International Criminal Court o ICC, si ICC Prosecutor Karim Khan dahil sa serious misconduct. 82 votes na mga bansang miyembro ng ICC ang nagpasyang alisin si Khan dahil sa inappropriate sexual relationship niya sa isang junior ICC lawyer. Itinanggi naman ni Khan ang lahat ng paratang labang sa kanya. Ayon sa kanya abogado, kukwestiyonin ni Khan ang legalidad at pagiging makatarungan ng desisyon sa pamamagitan ng legal na hakbang. Bate po sa ulat ng Reuters, agad sisimula ng ICC ang proseso para sa pagpili ng bagong ICC prosecutor na inaasahang hindi pa maihahalal hanggang sa susunod na taon. Si Khan ang naging chief prosecutor ng ICC noong Hunyo 2021. Siya rin po ang nangasiwa noon sa investigasyon sa mga umunoy extrajudicial killings sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hi, Sona, next Monday. GMA News Special Coverage. 2 araw bago ang State of the Nation address ni Kunti na lang. Pangulong Marcos sa Lunes, tuloy ang paghahanda ng pulisya para sa seguridad. May pahintulot na rin ang ilang grupo para sa ikakasa nilang mga kilos protesta. Nakatutok si Katrina Son. Maagang nag-walkthrough kanina ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Bilang bahagi ng paghahanda sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 20,000 na pulis ang ipakakalat sa Lunes. I-ensure ka po na yung lahat ng pupwestohan ng ating mga magkakandak po ng kanilang protest. Siyempre po yung dadaanan po ng ating mga commuters, ng ating mga motorista ay magiging maayos po. Chine-check po natin yung ilalagay po natin kung ilan pong lanes ang posible pong lagyan ng barrier para po bigyan daan yung pagtitipon lalo po dito sa may Capitol Estate. Maglalagay ng zipper lane sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Mula Elliptical Yun. Road hanggang Sandigan Bayan. Yung pala, at yung mula pala. Doña Carmen hanggang IBP Litex. Sa ngayon, 3 grupo ang may pahintulot na magdaos ng protesta. Ang Better Brighter Movement, Bayan at Sanlakas. Hindi papayagang makalapit sa batasang pambansa ang mga magpoprotesta, pro-man o anti-administration. Nakahanda na rin ang command center ng pulisya. Ayon sa PNP, wala silang namomonitor o naberipikang banta sa seguridad kaugnay ng SONA. Ang grupong Bayan, mayroong mga effigy na puppet and the puppet master.
na sumisimboloan nila sa pagiging sunod-sunuran ng administrasyon Ngayong sa mga Sabado, patakaran Happy at Fiesta interes po. ng Amerika at ang pagtutol ng grupo at military exercises sa bansa at usapin ng Pax Silica. Sa ilalim kasi ng administrasyong Marcos, nakita natin talagang dumami ang mga US military facilities, dumami ang mga US troops, yung number of military exercises with the United States, more than 500 in 1 year. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Okay. Susunod, 5 menor de edad na lalaki kabilang sa mga nasagip ng Last NBI one. mula sa online sexual abuse. Big of daw. Bagyong Quiapo nagdulot ng matinding baha sa norte. Mga kubo malapit sa isang dam, inanod. At ang natuklasan sa Puerto Rico na tila kasagutan na sa misteryosong pagkawala ng eroplanong nag-crash o bumagsak. 7 dekada na ang nakararaan. Walang patirang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Sumiglab ang isang grass fire sa Baler, Aurora kagabi. Tulong-tulong na remisponde ang mga tauhan Mami, ng PNP. lagay sa packet sa remote ha, pakang inang songs po. Para matumawag yan. Naapula Eto, naman ang sunog kalaunan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon para alamin ang naging sanhi ng apoy. Gas fire sa bali. Siyam na lalaki ang nasagip mula sa umunoy online kalaswaan at 5 sa mga ito menor de edad. Ang kanilang modus, magpanggap na babae ang mga biktima. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Pagdating sa bahagi po ng kalaswaan. Rizal, Grabe. sa mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division sa isang bahay. Tinawagan ng mga ahente ang kanilang kausap at Kami nag-ring all yung ang cellphone kalaswaan. ng suspect. Dito na pinusasa ng NBI ang 18 anyos Human suspect. trafficking. Gusto ka namin sa salang paglabag sa RA 11930. Sinagip din ang 9 na lalaking isinadlak umano sa online sexual abuse and exploitation of children. 5 sa kanila ay mula 11 hanggang 16 na taong gulang. May mga minor de edad po na na-rescue rito. Timbog po natin, nahuli natin yung pinaka-mastermind yung nagbebenta ng mga video na malalaswang. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng tip sa isang informant sa Canada na nakilala ng suspect sa isang dating app. Nila, kakaiba ang modus ng suspect habang isinasalang ang mga biktima sa live show na pinapanood ng mga dayuhang parokyano. Itong mga victim natin ay pinagpapanggap niya ng mga babae. Ang ginagawa niya, pinagdadamit siya ng mga uniforme ng mga babae to make it appear na mga babae ito. Nasa kusulian na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga biktima. Sinisikap namin makuha ng pahayag ang suspect na nakapiit sa Muntinlupa. Paalala po sa ating mga magulang, bantayan po natin yung ating mga anak, mapababae ito, mapapalalaki, lalo na't mga minor de edad, sapagkat maaari pong sila nagiging biktima ng katulad nitong gawain na akala nakikipaglaro lang sa mga kaibigan, yung pala po ay namamanipula na para gamitin po sa mga malalaswang gawain na pinagkakakitaan. John Consulta, nakatutok Bawal yun. 24 oras. Epektibo na po ngayong araw ang unang tranche o unang bagsak na komento sa minimum na arawang sahod sa Metro Manila. Pero sasapat kaya yan, lalo't mahal ang ilang bilihin at muli pang sisipa Mahal. ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Big time. Matapos ang big time oil price hike nitong Martes, panibagong taas presyo na naman ang nakaamba sa susunod na linggo. Discount. Posible ang lagpas 7 piso sa diesel at hanggang 7 piso sa gasolina ayon sa isang oil industry source. Dahil ito sa pagkaantala ng supply bunsod ng kaguluhan sa Middle East at lumalakas na demand dahil sa summer Correct. season sa ibang bansa. Diba tama? Ang syukur na si Jimmy, Last sa week, diesel na lang daw kamal- mapupunta ang kita sa pamamasada. Last week kami na mali LTIFB. Nahirapan na ho kami. Ngayon tama na. Ganun pahirap na naman. Ganun talaga eh. Hindi naman nagtatas ng pamasahe. Sabi ng LTFRB, nakikipag-ugnayan ng Department of Transportation sa iba't ibang ahensya para sa pagpapalawig at posibleng pagdagdag sa fuel discount. Okay. Pero mangangahulugan daw ito ng mas malaking budget.
Maging ang Yun. grupo ng mga exporter umaaral. Pagmahal ng langis. Yung mga pinoproduce ng mga kumpanya na maapektuhan, Go marami Express, na ha? yung mga dilata natin dyan. Yung pinoproduce ng Dahil mga ito ba, hindi siya naman. ng mga large at medium, ayun, mahaba PC na ngayon, mga hindi kailangan. Pero yung mga liliit, talaga magtataas ang presyo yan. Ngayong araw, epektibo na ang unang tranche ng aumento sa arawang sahod sa Metro Manila na 60 pesos. Hati ang reaksyon dito ng mga nakausap naming manggagawa. Siyempre masaya po. Kasi mas makakatulong kasi siya. Lalo na po may baby na tataas lang yung sahod, huwag naman yung piliin. Kasi parang mawawala din yung tinaas nila. Siyempre hindi naman lahat nagtataas yung sweldo. Tapos parang sabay-sabay yung gastusin, mataas din sa mga eskwelahan, di ba? Yung mga electricity natin, maraming nagtatas. Kulang pa rin sa isang araw po. Kasi marami din po kasi akong anak. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, bukod sa mahihirapan ng mga maliliit na negosyanteng ipatupad ang dagdag sahod, posibleng may epekto rin daw ito sa presyo ng mga bilihin. For the first time, doon sa Regional Wage Board, nag-descent ang ECO pa, no? Kasi medyo natataasan kami doon sa 85 pesos. Dahil ginamit nilang formula, yung usual, na tama naman yung proseso, hindi lang kinusida na wartime, inflation, mataas. Ang ginagawa ng mga kumpanya, pagka nagtaas ang sweldo, hindi na kaya, tinataas yung presyo nila. Yung mga iba, nagbabawas ang tao, yung iba nagsasara. Unfortunately, dito sa Metro Manila, 90% ng enterprises natin is micro. Ang salon owner na si Hector, hindi na raw muna magtataas ng singil sa salon services dahil baka lalong humina ang negosyo. Susunod daw sila sa pagpapatupad ng dagdag sahod, pero sana raw makatulong din ang mga empleyado na lumakas ang kita. Walang problema kung tataas yung sahod ng mga like 755. So, sa akin naman kailangan kung magtataas ako ng sahod doon sa mga employees, situate na sila pa, productive ba doon sa ginagawa nilang service doon sa mga kliyente. So, kailangan sila pa lang magpursige para itaas ko rin yung sahod nila. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ang isa po sa pinakamalagim na plane crash sa mundo na sa mahigit 7 dekada ay nanatiling misteryo ay tila mabibigang kasagutan na sa nadiskubre ng ilang eksperto sa Atlantic Ocean. Kuya Kim, ano na? Hindi na itago ng mga miyembro ng isang aviation search team ang kanilang galak ng kanilang mapagtanto na isang 74-year-old aviation mystery ang kanilang nasunod. Dilano. Is that a plane? It's got to be. Sa loob ng mahigit 7 dekada, Zero. naging palaisipan kung saan napunta ang nag-crash ng Douglas DC-4 aircraft ng Pan American World Airways. Pan American Airways ng dati. Ano na? Noong April 11, 1952, ang eroplano papunta sana sa New York. Nagka-problema at nag-emergency landing sa Atlantic Ocean. 52 ang nasawi sa trahedya. Ang Clipper Endeavour Dati. lumubog at hindi na muling nakita. Pero kamakailan lang, malugod na binalita ng Air Sea Heritage Foundation na wreckage ng Clipper Endeavour sa wakas nahanap na sa karagatan sakop ng Puerto Rico. Ayon sa presidente ng foundation, gumamit sila ng autonomous underwater vehicle para mag-collect ng data sa pusod ng dagat at nakumpirma nila ang kinaroroonan ng Clipper Endeavour matapos sila makakuha ng mga litrato nito kung saan makikita ang Pan American logo at pangalan Clipper Endeavour. Umaasa sila ng pagkakadiskubre sa wreckage sa Clipper Endeavour pagbigay ng closure sa mga pamilya ng biktima. Lo, nasiro yung plane niya. What's possible with this technology that the evidence is still there, the traces can be found, and even after 74 years, it's possible to find and know the answers. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Best foot forward ang mga top 20 finalists ng The Sparkle Campus Curie Season 2. To guide them sa pasarela at ramp walking, nariyan ng Sparkle Mentors na nagbigay ng ilang tips. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. The search is on for the next Sparkle Campus Cutie. Mula sa daan-daang nag-audition sa Campus. napili na ang 20 finalists para sa Sparkle Campus Cutie Season 2. Ang new batch of 10 boys and 10 girls with different personalities handa na raw ipakita hindi lang ang kanilang good looks, pati na ang kanilang iba't ibang talent at skills. Sumailalim ang 20 Campus Cuties sa pasarela and ramp walking workshop. Ang girls binigyan ng ilang tips and exercises ni Sparkle Beauty Queen Dasmini Ganados. Kind of brought me back to my younger days, and I see myself in that, and it's so nice for me to be able to give them some inputs. Ibinahagi naman ni Sparkle actor Anthony Constantino ang ilan sa kanyang experiences as a ramp model at tinuruan ang boys kung paano ma-boost ang kanilang self-confidence. I really just hope that they learned a lot in regards to walking, in regards to confidence, in regards to just being comfortable within your own body, and really it was just super fun to be with them. Marami raw natutunan ng aspiring young stars mula sa kanilang Sparkle mentors na for sure magagamit nila sa kanilang journey. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Okay, sabay-sabay. Abangan, 6 na sasakyan ng karambola sa Bulacan, isa patay. Nasa Ponso. Dingdong Dantes, may patis sa mga dapat abangan sa The Voice Kids. At ang patalbugan ng costume ng mga bata para sa Nutrition Month. Walang pati ng pagtuto sa 24 Oras Weekend. Mabigat po ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Cagayan Valley Road sa San Ildefonso, Bulacan. Yun. Nang banggain ng truck na yan ang isang van. Nadamay ang isang patawid na wing van, pati ng isang jeepney. At ang nasa unahang motor, nagip din hanggang sa pumailalim sa truck ang natumbang rider. Dead on arrival sa ospital ng rider. Ayon sa pulisya, 6 na sasakyan ng sangkot sa karambola. Matapos mawala ng preno ang nakabagang truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang truck driver na naharap sa reklamo. Nagiwan po ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa ang bagyong Quiapo sa ilang lalawigan sa norte. May mga mangisdang maaga nang naghango ng isda habang ang ilang silid-aralan tumuklap na ang mga kisame. Nakatutok si Jonathan Andal. Agapot, nagdadatangon kayo. Uwin, grabe. Bunsod na malakas na ulang dala ng bagyong Quiapo rumagasa sa kalsada ang tubig na mabilis umapaw mula sa irigasyon sa Vintar, Ilocos Norte. Nagbayanihan ang mga residente sa pagtatambak ng sandbag sa kalsada at harap ng kanilang mga bahay. Sa lawag, gumuho ang riprap sa gilid ng kalsada sa barangay 55A. Humambalang sa gitna ng kalsada ang mga bato. Sa barangay 7B naman, napilitang magtulak ng motorsiklo ang mga motorista sa baha. Isang SUV naman ang nirespondihan matapos mahulog sa gilid ng kalsada kagabi. Ayon sa otoridad, posibleng hindi napansin ng driver ang gilid ng daan dahil sa baha. Sa Bata, umabot sa kalsada ang pag-apaw ng Kiawit River na bunsod ng tuloy-tuloy na ulan. Patuloy ang clearing operations bagamat umupa na ang tubig nitong tanghali. Sa bayan ng Adams, nag-clearing operation dahil sa landslide. Sa Dingras, rumagasa ang tubig mula sa Madongan Dam. May mga kubong inanod na ng rumaragas ang tubig kaya apektado ang kabuhayan at mga nagpaparenta ng cottage. Ipinagbawal muna ang pamamasyal at paliligo sa dam. Yan, bawal. Sa Cagayan, pinahari ng ilang bahay sa bayan ng Gonzaga. Sinuspindi na rin ng LGU aktibidad para sa Pineapple Festival. Sa isang kalsada naman sa barangay Buyon sa Santa Teresita, umapaw ang baha. Sa Bugway, maagang hinango ng mga mangingisda ang mga isdang malaga sa takot na masira ng bagyo ang kanilang mga palaisdaan.
Nagmistulang ilog naman ang malawak na palayang ito sa barangay Mapukay sa bayan ng Alakapan dahil sa walang tigil na ulan. Sa isang paaralan, binaha ang mga classroom at nasira ang ilang kisame. Ayon sa mga guro, matagal na itong problema sa kanilang paaralan kaya nanawagan sila sa DepEd para mapaayos ang mga sira. Sa Tala ng Cagayan, PDRMO kahapon umabot na sa mahigit 200 tao o nasa 50 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagka-rock slide din dahil sa masamang panahon sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6 to Babinguet. Na-clear na ang lugar matapos pansamantalang isara sa trapiko. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo. Ayon sa pag-asa, huli na mataan ang sentro ng bagyo, 560 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito west-northwest sa bilis na 90 o 30 kilometers per hour. Wala na rin nakataas sa wind signal ngayon ang pag-asa, pero patuloy pa rin nakakaapekto ang trough ng bagyo sa extreme northern Luzon na magdadala ng mga pagulan ngayong hapon hanggang bukas sa Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Dahil naman sa habagat, patuloy pa rin ang mga ulan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at maging sa northern at western portions ng Mindanao. Base naman sa Metro Weather, asahan pa rin ang maulang panahon bukas. Kalat-kalat na mahina hanggang katamtamang ulan ang posibleng maranasan sa Luzon, lalo na sa Ilocos Norte, Benguet, Zambales, Bataan at Aurora. Posible rin na maghapon na ulan sa ilang bahagi ng Visayas. Halos buong Mindanao naman ang posibleng ulanin bukas ang hapon hanggang gabi. May heavy to intense rain sa Cotabato, Zamboanga del Norte at Davao Oriental, kaya maging alerto pa rin po sa baha at landslides. Sa Metro Manila, asahan ng light to intense rain sa hapon pero posible ang mas malalakas na ulan sa gabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos pumutok ng issue sa Ghost Flood Control Projects, isang nakaupong kongresista ang kinasuhan na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Ilang araw lang yan bago ang sona ng Pangulo sa Lunes. At kinasuhan din na isang dating kongresista at 2 iba pa ng graft at malversation. Nakatutok si Jonathan Andal. 2 araw bago magsona ang Pangulo, may kongresista ang kinasuhan sa Sandigan Bayan dahil sa katiwalian. Siya, si Representative James Jojo Ang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List, ang kauna-unahang incumbent na kongresistang kinasuhan kasunod ng pagputok ng flood control scandal. Sa isang pahayag, sabi ng Ombudsman, habang kongresista si Ang, nanatili itong may interes sa isang construction firm na nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. 199 million pesos ang naibayad sa kumpanya. Malinaw nilang sinasabi ng saligang batas, walang mambabatas ang dapat magkaroon ng financial interest sa mga kontrata ng gobyerno habang ito ay nasa pwesto. Sabi pa ng Ombudsman, hindi kailangang mapatunayan na may irregularidad sa bidding o may naganap na suhol para masabing nagkaroon ng conflict of interest. Anila, sapat ang patunay na ang isang opisyal ng gobyerno ay kumita o maaaring kumita mula sa isang kontrata habang nakaupo sa pwesto. Sabi pa ng Ombudsman, patuloy pa rin itong nilalabag kahit ipinagbabawal naman na ng konstitusyon. Batay sa report noon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, konektado si Ang sa 2 kontraktor na ang chairman ay tiyuhin niya na nakakorner noon ng 40 bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Ang pero wala pa rin siyang tugon sa ngayon. Pero sa isang pahayag noong November 2025, matapos ilabas ng ICI ang listahan ng mga inirekomenda nilang kasuhan, sabi ni Ang malinis ang kanyang konsensya. 14 counts ng graft ang isinampa ng Ombudsman laban kay Ang. 90,000 pesos ang karaniwang piyansa sa bawat isang bilang ng kaso ng graft. Sabi ng source ng GMA News, kaninang hapon ay nakapagpiyansa din si Ang sa Sandigan Bayan. Bukod kay Ang, kinasuhan din ng Ombudsman ng graft at malversation si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at 3 ibang kapwa akusado. Sinusubukan din namin siyang kunan ng pahayag. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Up next, mga bida ng upcoming rom-com series na Delivery Boy sumabak sa safety in riding training. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.
Nagkasunog sa isang high school sa Rodriguez, Rizal pasado alas 9 kagabi. Mabilis sa pagkalat ng apoy sa tatlong magkakatabing classrooms sa San Jose National High School. Dahil alas 10 ng gabi nang maapulang apoy. Iniimbestigahan pa ng PFP ang sanhi nito at halaga ng mga natupok na gamit. Dahil sa sikip ng daanan, umikot pa ang ilang truck ng bumbero sa oval ng paaralan para makalapit sa gusali. Nananawagan naman ang paaralan sa mga otoridad na matugunan ang kakulangan sa classroom at palaparin ang kanilang pasukan. Para ganap at makatotohanan, sumabak sa safety in riding training ang mga bida ng upcoming Kapuso comedy drama series na Delivery Boy na pagbibidahan ni Will Ashley. Yan ang aking chika. So, for our access, Para maging mas realistic ang pagganap bilang riders, sumabak ang mga bida ng upcoming Kapuso family comedy drama series na Delivery Boy sa isang safety in riding seminar. Kasama ng bida na si Will Ashley ang kanyang co-stars na sina Delivery Boy. Vince Maristella, Nicole Morales at Gio Alvarez. Mula sa lecture hanggang sa aktwal na pagmamaneho ng automatic at manual na motor. Tutunan ko today, siguro yung mga tamang way ng pagmamaneho, lalo na pag nasa kalsada at marami ng kasabay. Tsaka natutunan ko ngayon is yung kumpiyansa sa sarili sa pagmumotor. Kasi ako, dati pa na gusto ko talaga magmotor eh. Very excited ako sa experience na to kasi kakaibang knowledge din yung natututunan ko eh. Ano mo yun? And syempre, kahit dito, tuturuan kami, trabaho pa din namin na matuto din sa pag-uwi. Malaking bagay daw ang training na ito lalo't hindi lahat sila ay sanay ng sumakay ng motor. Nakakatakot yung una eh, pero nung tumagal, parang sanay na ako. De, joke lang. Nakaka-reassure na kaya namin mag-shoot. Hindi ka talaga marunong motor? As in, di naman zero, pero almost close to zero. Ang maganda rin daw abangan sa serye kung paano ilalahad ang buhay ng mga delivery riders na rain or shine ay naghahatid ng serbisyo sa atin. kung paano talaga yung the goodness in their job and also the hardships that they have to go through ganyan every day. So it's a very, very good concept. Makakasama rin ni Will Ashley sa serye si PBB Celebrity Collab Season 1 big winner Mika Salamanca. Can we expect? Siguro kung ano lang yung, what you see is what you get. Yan lang. From Lakers to 76ers, nakatakdang lumipat ng koponan si NBA superstar LeBron James. At batay sa mga ulat, pipirma si James ng 2-year contract sa Philadelphia 76ers sa halagang $8 million. Sabi ni James, ito na rin ang kanyang huling kabanata ng karera sa NBA. Nakawalong season din si James sa Los Angeles Lakers kung saan nakatulong siyang makamit ng Lakers ang kanilang 17th championship. Dati ring naglaro para sa Cleveland Cavaliers at Miami Heat, ang 4-time champion. Isa yung naiulat na namatay sa Davao Region dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Quiapo sa Mindanao, ayon sa Office of Civil Defense. Hanggang bubong ang taas ang baha sa ilang lugar doon. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV. Sa puno na abutan ng mga rescuer ang dalawang batang ito sa gitna ng baha sa Barangay Tugbok proper, Davao City kagabi. Ayon sa Coast Guard Southeastern Mindanao, nahiwalay sa kanilang ama ang dalawang bata matapos anurin ng baha ang kanilang bahay. 3 oras silang nakakapit sa puno bago nasagip. Na-rescue din ang kanilang ama. Dahil abot dibdib ang baha sa ilang lugar sa lungsod, gumamit ng bangka at lubid ang mga rescuer para masagip ang mga natrap na residente. May mga stranded ding motorista at commuter. Magaya. Sa Barangay Talubo proper, gumagasa ang baha sa mga bahay. Umakyat na sa bubong ang mga tao para hindi matangay. Ayon sa uploader, nagulat sila sa pagtaas ng tubig sa kalapit na ilog dahil hindi umunan kahapon. Paliwanag ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi man umulan sa lugar, bumaba sa kanila ang tubig na umagos mula sa Akland Barangay na inulan.
Ayon sa Davao City MDRRMO, kabilang sa mga binaha ang mga barangay malapit sa Matina River. Kasamang lumikas na ilang residente ang kanilang mga alagang hayop. Nananatili ngayon sa evacuation center ang ilan sa mga lumikas na residente. Kinaumagahan, bumungad sa mga taga Davao City ang mga pinsalang iniwan na baha. Sa barangay Talumok proper, may mga sasakyang nakatagilid at humabalang sa kalsada. Dagdag pasakit naman sa clean up ng ilang mga binahang residente ang kawalan ng tubig dahil sa nasirang tubo. Lunok tanan, Talumo, alos tanan. Alos tanan. Malunok kami tanan ba? Mga mga senador ayaw na mo sige kwan, yaw-yaw diya. Dapat tamo-tabang mo sa nabaan. Pero wala namin salamat yan wala na-discuss sa buwan tanan, sa buwan Talumo. Ang isang pick-up tumama pa sa puno matapos anurin ng tubig kasabay ng dalawang inanod na mga bahay. Apektado na baha ang ilang kabuhayan. Ang tindahang ito itatapon na lang ang sako-sakong feeds at bigas na nabasa ng baha. Tansya ng mayari, nasa 500,000 piso ang lugi niya dahil binaharin ang kanilang bodega. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Habang papalapit ng eleksyon 2028, inihalal ng PDP laban ang mga bagong opisyal ng kanilang partido. Ginawa po yan sa kanilang National Assembly sa Davao City kanina. Mananatiling National Party President si Davao City Mayor Sebastian Duterte, Executive Vice President naman si Attorney Jimmy Bondoc at kabilang sa mga iba pang may posisyon sa partido, sina Senador Bongo na ibinotong auditor. At pagkatapos po ng pagtitipon, nakapanayam ng GMA Regional TV si Mayor Duterte kaugnay sa pagbanggit sa kanya ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Get out of context and the corniest people. Bukod sa dalawang bagong judge ng The Voice Kids Philippines 2026, magbabalik din sa singing stage as a host si Dingdong Dantes. Ano kaya ang inaabangan ni Kuya Dong this season? Ichichikayan ni Athena Imperial. Magbabalik bilang kuya ng young and talented singer si Dingdong Dantes sa The Voice Kids PH 2026. Looking forward si Dong 7 p.m. new to batch of 8:50 young p.m. contestants as they share their unique singing skills. They get to perform in front of millions of people. And makuha man o hindi, it will definitely build their character. Ang laking lesson din para sa kanila nung experience na ito that, syempre, that you have to continue working towards your dream. Makakasama ni OG Coach Julian San Jose ang mga bagong coach na tututok sa mga bata. Sina pop rock royalty Yeng Constantino at hip-hop legend and modern-day poet Glock 9. Alam naman natin yung lahat ng mga hits ni Yeng Constantino kung gaano siya ka-influential, di ba, sa ating Filipino pop culture. So I can just imagine yung mga batang sa ilalim sa mentorship or sa pagko-coach ni Coach Yeng, lalo na si Coach Glock. Syempre, di ba, kakaiba yung mga bagsak na talagang nasa timing talaga. Papakita niya siguro kung paano niya ginagawa yung pagiging makata niya. Bukod sa bagong mentors, may aabangang makakasamang journey host sa The Voice Kids si Dong. Siya ang makakasalamuhan ng contenders as they reach their dreams as performers. Siya talaga yung para nag-absorb ng tension. Mas nakakalma niya yung mga bata, di ba, nakakausap niya. So, ang ganda lang na we have new characters in this new season. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! At yun po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Sasya na po. Nag-overtime lang. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.